Hi, Besh! Tulog na ba lahat sa inyo? Kung gising ka pa at may mabigat sa dibdib mo, makinig ka muna sa akin. Kwento to about sa salitang utang na loob. Pero minsan, ikaw pa yung nakakalimutan. Third year college siya noon. Ako, 23 years old. Call center. Graveyard shift. 3 a.m. yung out ko. Pero 6 a.m. nasa school na ako. Hindi para mag-aral. Para magbayad ng tuition niya. Te, bayad na ba yung enrollment? Oo, bunso. Aral ka lang. 15,000 sahod ko. 12,000 napupunta sa kanya. Tuition, project, baon, dorm. Ako, kape at pandesal. Tapos, tulog sa jeep pa uwi. Pero okay lang. Kasi sabi ko, kapag nakatapos ka, giginhawa na tayo. Kapag engineer ka na, bubuhatin mo naman ako, di ba? Akala ko. Graduation niya, nakatoga na siya. Ako, naka-uniform pa ng trabaho. Kakagaling lang sa shift. Picture kami, yumakap siya sa akin. Thank you, te. Kung wala ka, wala ako dito. Umiyak ako, besh. Sa harap ng lahat. Kasi finally, worth it yung 5 years kong puyat. Worth it yung mga birthday na hindi ko na sinelebrate. Worth it yung mga boyfriend ko na iniwan ako kasi laging busy. Akala ko simula na ng ginhawa namin. Hindi ko alam, simula pala yun na paglimot niya sa akin. 1 year later, may trabaho na siya, engineer na siya sa BGC. Ako, call center pa rin. Pero proud pa rin ako. Kasi sabi ko, konti na lang, makakaipon na rin ako para sa sarili ko. Hanggang isang gabi, nag-scroll ako sa Facebook. Nakita ko post ng jowa niya, picture nila sa Baguio. Caption niya, "So proud of my self-made boyfriend. Lumaki sa hirap, nagsikap mag-isa, walang tinulungan, sarili lang niya, my hard-working king." Mag-isa? Walang tinulungan? Sino nagbayad ng tuition mo for 5 years? Sino nagpuyat para may baon ka? Sino nagutom para lang may project ka? Tiningnan ko yung comments. Nag-reply pa siya. Thank you, babe. Lahat ng to pinaghirapan ko. Pinaghirapan niya? Mag-isa? Hindi ako nag-chat. Hindi ako nag-comment. Hindi ako tumawag para sumbatan siya. Bakit? Kasi napagod na ako, besh. Napagod na akong maghabol ng recognition. Napagod na akong ipaalala sa tao yung ginawa ko para sa kanila. Kasi kung tunay kang nakaka-appreciate, hindi mo na kailangang ipaalala. Kaya dinedma ko na lang. Inunfollow ko siya. Binura ko number niya. Tapos natulog ako. Mahimbing. For the first time in 6 years. Alam mo, besh, minsan yung pinakamasakit na ganti ay yung katahimikan mo. Hindi ko siya pinahiya. Hindi ko sinira buhay niya. Hinayaan ko lang siya. Kasi yung karma, hindi ko na trabaho yun. Ang trabaho ko lang ngayon ay mahalin yung sarili ko. Na 6 na taon kong kinalimutan. Kaya kung ikaw to, besh, kung ikaw yung nagbuhat tapos kinalimutan, tama na. Ibaba mo na yan. Hindi mo na obligasyon buhatin yung taong nakalimutan na kung sinong nagbuhat sa kanila. Matulog ka na. Pagod ka na. Deserve mo nang magpahinga. Bukas, para sa sarili mo naman. Yun lang po. Sweet dreams. Mahal kita. Kasi naiintindihan kita.